Alam kong marami na sa inyo ang nakakita ng mga ganitong klasing marker, sign ng Yamashita Treasure. Ano nga bang ibig sabihin nito kapag nakakita tayo ng mga ganitong klasing tanda, palatandaan ng kayamanan o Yamashita Treasure? Kaya tutok po kayo sapagkat ito po ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan. Naimbag na adlaw kada kayo amin mga kakabsat tayo ng mga Ilocano. Mayad na adlaw gid sa inyong tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po dito sa mga sign, markers, tanda ng kayamanan na katulad niyan, no? Na kurting parang cross na inukit sa mga bato. Alam kong napakarami na po sa inyo, sa atin pong mga kababayang Yamashita Treasure Hunter, ang nakakita ng mga ganitong klaseng marka. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Nasaan ang Yamashita Treasure na atin pong hinahanap kapag nakita natin ang mga ganitong klaseng marka? Pero bago tayo tutungo po sa ating pinaka-topic na pag-uusapan, tayo po muna ay magpapasalamat, no, sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters, no, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunod po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel, pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. At tayo na naman po nga, no, ay mayroon na namang ibabahagi sa inyong napakagandang topic. Tungkol po ito sa Yamashita Treasure Hunting. Dagdag na naman na kaalaman para po sa ating mga kababayang mahilig sa paghahanap ng treasure, kayamanan ng mga Japanese Imperial Army na itinago noong ikalawang digmaang pangdaigdigan sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, no? May mga nagsasabing wala na, naubos na daw noong unang panahon sa mga presidente noong unang panahon, mga politicians na nagtitreasure, nakuha na raw. Mali po kayo dyan. Napakarami po ang mga treasure na ikinalat ng mga Hapon. Halos na puno ang kabundukan natin sa buong bansang Pilipinas po yun. Kaya marami pa po ang mga isolated area na hindi pa po napasok ng tao sapagkat sa kagubatan, madalas sa kagubatan, sa kabundukan na kung saan walang mga tao masyado, no? Mahirap mapasok, liblib, mabangin pa yung iba na pinaglagyan ng mga Japanese Imperial Army. Yung mga iba na hindi alam ito, ngayon alam nyo na, no? Marami po sa ating mga kababayang mga nakatuklas ng kakaibang mga tanda, no, palatandaan, sign, markers na kung saan nakaukit sa mga bato. At ito ngang ating ibabahagi sa inyo ngayon ay kabilang po dyan sa mga ginawa ng mga Hapon na may kababalaghan sa likod, no, ng kanila pong mga nakikita ninyong mga nakaukit sa batong tanda o sign ng Yamashita Treasure. So ito pong ating ibabahagi sa inyo ngayon ay napakarami pong nagpadala sa atin, no, ng iba't ibang klasing parang cross, no? Iba't iba ang disenyo pero parihas silang parang cross. Mayroong iba may mga cross na may guhit sa gilid, iba't ibang posisyon. Mayroon naman may mga parang dot, no, na nasa cross.
Iba't iba man ang disenyo, subalit ang krus na ito ay dapat nating malaman kung ano talaga ang pinakabuod, pinaka-meaning, pinakakahulugan, no? Kung nasaan ang itinagong Yamashita treasure kapag nakita natin ang mga ganitong klasing marka. Ang mga cross na ganito ay napakaraming meaning, no? Kung atin pong titingnan sa libro ng mga Japanese Imperial Army, sa libro po ng mga Japanese Imperial Army Yamashita Treasure Code, ay makikita natin na may iba't iba itong kahulugan. Kaya ito po ang atin ngayong tatalakayin at ibabahagi sa inyo. Subalit, mayroon pong pinakanangungunang meaning sa mga cross na nakaukit sa bato. Unang-una po, unang kahulugan kapag nakakita tayo ng mga ganitong klaseng marka ay humanap tayo ng Yamashita treasure sa mga creek, maliliit na sapa, no? Mga maliliit na dinadaluyan ng tubig. At sinasabi ng sign na ganito, na cross na ganito o cross na inukit sa bato, ay hanapin ang Yamashita treasure na nasa tubig nakalagay, no? Treasure in creek, treasure in water. Yan po ang pinaka number 1 na meaning po ng mga hugis cross na kung saan inukit sa mga bato. So may mga tanong na naman ang ilan po sa ating mga kababayan, no? Kapag nasabi natin na treasure in creek, treasure in water, no? Paano naman yung mga sign na may mga dot, may mga kanal sa gilid, no? Na mga cross. So yan po ay mga spot, no? Kung nasaan ang creek, ang unahin natin, hanapin natin yung tubig, yung creek, yung may tubig. At yung spot na yun, kung matagpuan natin yung creek, ay either sa left side or right side. Depende sa plaster nung inukit, depende sa slash na ginawa po ng mga Japanese Imperial Army. Kapag sa left side ang slash, ibig sabihin left side sa gilid. Kapag sa right side naman ang slash, sa gilid ng creek sa right side. At doon po ay may sikreto. Ano ang sikreto? Ito po ang pangalawang meaning ng cross na ito. Ang pangalawang meaning ng cross ay sinasabing ito ay closed tunnel, no? Saradong tunnel na pinagtaguan nila ng treasure. Ibig sabihin, pagkatapos silang gumawa ng tunnel ay sinaraduhan ito at nilagyan ng mga sign. Kabilang nga itong mga cross na ito. So ang makikita nating mga sign markers na kasama nito ay mga hugis puso, no? Letter T. Cross, letter T. Hugis puso, tunnel treasures, closed tunnel treasures. Ito po ang makikita nating mga kasamahan niya. Although marami pa pong mga sign, mga arrowhead na makikita natin mismong sa creek kung saan ito sinasabing nandoon ang Yamashita treasure. Ang pangatlong meaning ng cross, no, ay hanapin sa malayo. Ibig sabihin, kapag nakakita tayo ng cross na ganito, ang Yamashita treasure ay malayo sa lugar ng sign na yan. Kapag nakita natin ang cross, no, hanapin daw sa malayo. Kaya nga ang tinutumbok niya yung creek, yung may tubig, yung sa sapa, no? Doon ang Yamashita treasure. Malayo sa sign, malayo doon sa cross na marker. Far, no? Far, distance. Malayo ang Yamashita treasure mula sa cross na sign o tanda ng Yamashita treasure na ganyan. Ang last na meaning, mga ka-treasure hunter, no? Ang apat ay ito pong under the tree. Pinakamahina ito na meaning, no? Iwan ko lang kung mayroon bang nakatuklas ng mga sign na cross na under the tree. Ito pong nakalagay sa Yamashita treasure code, no? Sinusunod lamang natin. So, under the tree daw, maaring sa creek, no? Sa may mga sapang maliit, may mga punong kahoy dyan.
under the tree. Sa ilalim daw ng punong kahoy. Ang kasama naman yung marker ay number 1, no? Number 4, at triangle. So, yun po ang mga kasamahan niya bukod sa heart na mga bato na ginawa po ng mga Japanese Imperial Army. Number 1 under the tree, number 4 under the tree. No? Pero ang number 4, marami siyang tinuturo pa. May iba pang mga Yamashita treasure na tinuturo sa area, sa magkabilaang pisngi ng creek. No? Pero creek treasures ang number 1 na meaning ng cross na nakaukit sa mga bato. Pero tika lang, baka nakalimutan natin na may cross na pantay ang pagkagawa, no? Cross, pantay na pantay ang pagkaukit na medyo maliit sa bato. Ang ibig sabihin nito, object itself, no? Siya na mismo ang may laman. Maaring giveaway ito sa Yamashita treasure. So kapag nakakita tayo ng cross, no, na hindi ganun kalakihan, na pantay parihas plus sign, parang cross plus, ay object yun. May laman sa loob. Yan po ay given. Kaya tsamba kapag nakakita tayo ng ganyan. So ang mga cross na ganito ay isa po sa tanda ng kayamanang itinago ng mga Japanese Imperial Army sa iba't ibang lugar sa kabundukan po ng Pilipinas. So napakarami pong nagpadala sa atin ng mga iba't ibang itsura ng cross, no? Iba't iba ang design pero cross pa rin. So ang mga ganyan, mga cross na ganyan, yun na, naibigay na natin yung mga meaning isa-isa, no? Sana po ay makatulong sa inyo yun, sa atin, makapagbigay ng kaunting idea kung nasaan ang ating target sa paghahanap po ng Yamashita treasure. Kasi pag wala tayong idea, wala tayong alam, baka hukay lang tayo ng hukay, no? Pag nakita kasi maraming markers doon sa ilalim ng cross, pangpaligaw pala yon, pangpaubos ng pera, no? Pangpawalang gana, dahil wala ka namang makukuha sa ilalim, ay masasabi mong hindi totoo ang Yamashita treasure o sabihin na lang decoy, no? Ibig sabihin kasi nito malayo, no? Distance mula sa sign markers. At yun nga, doon sa creek, sa may tubig, sa gilid ng creek, sa ilalim ng mga puno, sa gilid ng creek, o mismong sa creek na dinadaluyan ng tubig, ay naroon ang Yamashita treasure. Mismong may supply ng tubig. May tubig. Yan po ang pinaka-clue. Yan po ang clue para po mabuksan ang sekreto ng mga ganitong klaseng Yamashita treasure sign markers. Mga tanda ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So yan lang po, no? Sana po ay nagkaroon kayo ng idea sa akin pong ibinahagi sa inyo ngayon. At kung mayroon po kayong alam, mayroon po kayong natuklasan na kagaya niya, nakuhanan ninyo ng Yamashita treasure, ay pwede po kayong mag-comment sa ibaba sa ating comment section sa YouTube channel natin para po makapagbigay, makapag-ambag ng konting idea sa atin pong mga kababayang mayroong mga ganitong klaseng sign, markers ng Yamashita treasures. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman tayo dito po sa ating napag-usapan ngayong topic sa mga ganitong klaseng sign markers, no, ng kayamanan Yamashita treasure. So maraming salamat po uli, no. Sana po ay huwag kayong magsawang sumuporta, manood po sa aking mga videos, no. So good luck, goodbye. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.